Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay Maria, 28 taong gulang, at nagtatrabaho ako bilang isang junior accountant sa isang kumpanya sa Makati. Yung opisina namin nasa mataas na floor ng isang kilalang gusali sa Ayala Avenue. Pangkaraniwan lang naman ang buhay ko noon, nakatira sa isang maliit na apartment sa Pasay at araw-araw na bumabiyahe. Hanggang sa isang gabi ng Martes iyon, mga 9:00 na ng gabi, naiwan ako sa opisina para tapusin ang isang report. Alam kong wala nang ibang tao sa floor namin kasi halos lahat ay umuwi na ng mga 5:00 ng hapon. Napagdesisyonan kong magtrabaho ng matagalan para bukas ay wala na akong masyadong gagawin. Tahimik na tahimik ang buong opisina. Ang tanging maririnig mo lang ay ang ugong ng aircon at ang tunog ng keyboard ko. Habang nagtatype ako, bigla akong may narinig na bumulong sa likuran ko. Hindi ko masyadong naintindihan sa una, kaya inisip ko baka guni-guni ko lang. Pero hindi, may nagsalita ulit. Mas malinaw na ngayon at tinig ito ng babae. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Humahalo ang takot at pagtataka sa malamig na hangin ng gabi. Sino ang nagsalita? Paano sila nakapasok? Kailangang malaman natin kung ano ang nangyari. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Lumingon ako sa likod ko pero wala namang tao. Nanginginig na ang mga kamay ko habang humahanap ng pangalan ng kasamahan ko sa directory. Gusto kong tawagan si Mark, ang security guard sa lobby, pero hindi ko alam kung saan ko pa ilalagay yung sarili ko. Maya-maya pa narinig ko ulit ang tinig. Maria, hindi mo pa nabibigay ang tamang account number para sa disbursement ng project na. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi lang dahil sa nabanggit niya ang project NAS, pero alam niya ang eksaktong detalye na iyon. Ito yung project na kailangan ko pang double check sa records kasi may maliit na discrepancy. At ang mas nakakatakot pa, ito yung impormasyon na wala pang nakakaalam kundi ako at ang general manager na si Igni Reyes. Alam kong nahihirapan ka pa, pero kailangan na iyan bukas ng umaga. Napalunok ako. Mahirap na ang sitwasyon ko, pero mas lalo pa itong lumala dahil sa biglang paglitaw ng boses na iyon. Gusto ko nang tumakbo palabas ng opisina, pero para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa niya alam kung sino ang kausap niya. At ang mga detalye na alam ng boses na yon nagpapahiwatig ng mas malalim at mas madilim na sikreto. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Sumagot ako, pilit na pinatahimik ang sarili kong takot. Sino ka? Paano mo nalaman yan? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman, Maria. Mahalaga na alam mo na ngayon. Pero wala namang ibang tao dito. Paano ka nakapasok dito sa opisina? May mga paraan, Maria. Laging may mga paraan. Hindi ko maintindihan. Sino ka talaga? Makinig ka, Maria. Ang impormasyon na iyan napakahalaga niyan. Huwag mong ipagkakatiwala kahit kanino. Sa sandaling iyon, parang may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang refleksyon ko sa saksakan ng computer. At sa likod ng refleksyon ko, sa madilim na sulok sa likod ng filing cabinet, may nakatayo. Isang babae, nakasuot ng itim na damit na nakatingin sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa dilim, pero nararamdaman ko ang mga mata niya. Nakikita mo na ako, Maria? Hindi ako makapagsalita. Gusto kong sumigaw pero parang naubusan ako ng boses. Character.